BICAM budget adjustments. Pagmatagalang solusyon ayon kay Representative Saldico. Ang buong detalye ng balita nasa linya sa Megapo Patrol number 12. Ng station manager Estela Duran. Bicol Network News Report! Inanunsyo ngayon ni House Appropriations Committee Chairman Saldico ang mga malaking pagbabago sa 2025 national budget upang bigyang prioridad ang serbisyong panlipunan, pangangalaga sa kalusugan, seguridad sa pagkain at elektripikasyon. Ayon kay Ko, ang mga ginawang pagbabago matapos ang BICAM ay naglalayong unahin ang mga pangmatagalang solusyon at sulitin ang pondo ng publiko. Tiniyak ni Ko na kinonsideran nila ang mga alalahanin ng Senado, partikular sa budget ng Office of the Vice President. Aniya, pinanatili nila ang 1.3 billion peso budget cut dito at hindi na binabaan pa ang OVP travel funds. Dagdag pa niya, ang pondong tinapyas ay inilaan sa mga ahensyang tulad ng DOH at DSWD na mayroon ng mga subok na programa tulad ng AIX at MAIFIP. Kinwestiyon ni Ko ang tila magkakatulad na proyekto ng OVP tulad ng financial at burial assistance. Ani Ko, ito ay kapareho lamang ng mga programa ng national agencies at hindi makatwirang magkaroon ng hiwalay na serbisyong panlipunan ang OVP. Samantala, dahil sa suporta ng mga senador, 26 na bilyong piso ang inilaan para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay Ko, kinilala ng Kongreso at Senado ang malaking tulong ng AKAP, nagdesisyon ding maglaan ng pondo para sa pangmatagalang proyekto tulad ng seguridad sa pagkain at pangangalaga sa kalusugan. Bukod sa AKAP, inaprubahan din ng BICAM panel ang probisyon na nagtataas ng subsistence allowance ng mga sundalo mula 150 pesos patungo sa 350 pesos o 10,500 pesos kada buwan. Ang pagtaas sa subsistence allowance ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang din sa binagong budget ang pondo para sa mga dam at solar-powered fertigation systems upang maisulong ang seguridad sa pagkain. Naglaan din ang pondo para sa construction at upgrading ng healthcare facilities tulad ng Philippine Cancer Center, Mega Hemodialysis Center sa National Kidney and Transplant Institute at ang Women and Children's Medical Center, modernisasyon ng Philippine General Hospital at Philippine Heart Center at iba pang regional specialty hospitals. Bukod pa rito, ang Solar Home Systems Program ay magdudulot ng abot kayang kuryente sa mga malalayong lugar. Ayon kay Ko, ang SHS ay bahagi ng layuning maabot ang 100% electrification sa taong 2028. Sa halagang 8 piso kada araw, ang bawat tahanan ay maaaring magkaroon ng kuryente na sapat para sa 4 na bumbilya, isang radyo, cellphone charger, electric fan at TV. Tiniyak ni Ko sa publiko na ang mga pagbabagong ito ay sumasalamin sa layunin ng gobyerno na masulit ang bawat piso sa pera ng taong bayan. Ani Ko, ang bawat piso sa budget ay kailangang mapunta sa proyektong tunay na makakatulong. Kasama mo sa Bicol Network News, Megapo Patrol numero 12, Estela Duran, tatak tunay na serbisyo.